Bastos ba ako? Ang problema sa hukuman, ang pilit kasi ni Senator Ontiveros na mangyari is yes or no sa tanong niya. Pero sa hukuman, on cross-examination, po pwede yung yes or no. Pero bibigyan pa rin yung testigo ng pagkakataon na mag-explain sa redirect. Bakit naman sa hukuman na mas formal at mas stricto ang rules, po pwede kang mag-explain, pero sa Senado hindi pwede mag-explain. Tama ba yun? Nagalit sa akin si Risa Ontiveros, wag ko raw siyang lecturer on the rules of the Senate. Kung alam niya ang rules of the Senate, well, alam niya na rules of court apply to Senate hearings pag proof of fact. Pero wag naman niyang sabihin na alam niya ang rules of court dahil hindi naman siya abogado. Sinasabi nga sa rules of court, kaya kung nga sinasabi yon dahil mali ang kanyang pananaw. Ang sabi sa rules of court, kapag isang pribadong dokumento, bago yan matanggap na ebidensya sa mga katotohanan ng mga bagay-bagay na sinasaad, dapat merong titistigo na nakakita na ginawa yung dokumentong yan o di naman kaya lumagda dyan sa dokumentong yan. Para bagang yung ginawa ni Agent Morales na pinanindigan niya na yung lagda doon sa kanyang PDEA leaks ay lagdangan niya. Wala namang ganyang ebidensya. And yet, ang mga tanong ni Senator Risa Ontiveros, hindi mo ba dinimanda si Cassie U? Dahil linagay niya ang pangalan mo? In the first place, wala namang ebidensya na si Cassie Ong, Cassie Ong ang gumawa ng mga papeles. Walang ganyang ebidensya. Bakit ako didemandahin si Cassie Ong? Wala namang ebidensya na siya nga ang gumawa ng papeles na yon. Dahil siya mismo, hindi naman alam niya, hindi naman siya Lucky Star talaga. No? Naging representante siya ng Lucky South, pero hindi siya opisyales, hindi siya stockholder ng Lucky South. Bawal ba yun? Hindi. Kasi si Dennis Cunanan na naging representante until nung araw na nakipagpulong kami kay Altenco at sinabi na palitan mo yung Dennis Cunanan yan, hindi magandang tao yan, ikaw na lang pumalit. Hindi rin naman siya stockholder, hindi rin naman siya opisyales ng Lucky South. So kumbaga, independent contractor si Cassie Ong. At syempre, nagsumite ako ng mga dokumento na nagpapakita na sa 3 hukuman, nagpasok ako ng entry of appearance para sa Whirlwind. At pinirmahan niya ni Cassie Ong bilang corporate secretary. Sinumite pa yan sa hukuman? At sinumpaan pa yan? Hindi ba malinaw na ang kliyente ko talaga ay Whirlwind? At talagang naging abogado naman ako ng Whirlwind, siguro matapos ang 2 linggo, matapos ko sila samahan dun sa PAGCOR. Yung pagsama ko nga sa PAGCOR, wala namang bayad. Accommodation lang yun dahil sinusuyo ko nga yung Whirlwind na mag-invest sa 2 renewable energy project na sinusulong ko sa Japan. Pero hindi nga po nangyari yun kasi ang naging desisyon ng Whirlwind, silang gagawa ng sariling solar project na meron pang integrated na solar panel manufacturing. Sayang, baka hindi na matuluyan dahil nga sa mga pangyayari. So yun yung pangalawa na hindi ko nasabi. Pangatlo, yung issue nga na bakit ba nila pinagpipilitan na si Cassie Ong ay taga Lucky South? Hindi naman siya shareholder, hindi rin naman siya officer ng Lucky South. Naging representante siya matapos yung July 26 meeting, pero ulitin ko, hindi requirement ng representative to PAGCOR ay shareholder or di naman kaya officer ng POGO licensee. Diba? At syempre yung huling sasabihin ko sana, sino ba naman ako para maglakad ng lisensya? Sa libro ni Attorney Vic Rodriguez, talagang sinabi doon na si Chairman Altenco ay personally handpicked by First Lady Lisa Araneta Marcos. Hindi nga daw siya kakilala ni PBBM pero talagang inappoint siya ni Lisa. Tutol sana si Vic Rodriguez dyan kaya dahil kinakailangan niya, maasahan talaga. Well, hindi lang si Vic Rodriguez, talagang si PBBM nagsabi kailangan maasahan ko yung magiging chairman ng PAGCOR. Pero na-appoint pa rin siya as chairman. Anong punto ko? Paano ka naman makakakuha ng lisensya sa PAGCOR na napaka-political na opisina na ito siguro isa sa pinaka gustong posisyon ng mga supporters ng presidente, samantalang ikaw ay kritiko na ng gobyerno. Nagsimula ako naging kritiko ng gobyerno, kailan? Charter change through politicos initiative. Yung pagtanggal sa budget ni Inday Sara Duterte. Yan po yung nangyari mga Oktubre ng 2023. Yung pumunta nga ako ng July, inamin naman ni Chairman Altenco, may lisensya pa ang Lucky South. So,
yung sinasabi talaga nilang naglakad para sa lisensya sa isang illegal na pogo, mali po talaga yan. Pero pinagpipilitan talaga ni Senator Risa Ontiveros dahil sinamahan ko si Cassie Ong at kahit anong sabihin ko na siya ay service provider ng Lucky South at hindi taga Lucky South, sinasabi niya, hindi, Lucky South siya. Hindi kasi niya naintindihan kung ano yung service provider. Bakit ba may service provider? Nagbibigay serbisyo. Sinong kliyente? Mga pogo. Ano ba yung mga pogong yan? Hindi po yan nag-i-English. Mga Chino po yan. At lumabas nga sa hearing kahapon na nagkaroon ng pulisiya na magkakaroon ng pogo hubs. Hihiwalay sila sa lokal na populasyon para wala ng problema. So lahat ng Chino na nagtatrabaho doon lang sila sa pogo hub. Kaya doon sila kumakain, doon sila natutulog at hindi sila po natural, pag meron silang kinakailangan, pupunta sila sa kanilang service provider. At yan nga ang trabaho ng Whirlwind. Okay? Now, bastos ba ako? Ang problema sa hukuman, ang pilit kasi ni Senator Ontiveros na mangyari is yes or no sa tanong niya. Pero sa hukuman, on cross-examination, po pwede yung yes or no. Pero bibigyan pa rin yung testigo ng pagkakataon na mag-explain sa redirect. Bakit naman sa hukuman na mas formal at mas istrikto ang rules, po pwede kang mag-explain, pero sa Senado hindi pwede mag-explain. Tama ba yun? Kaya nga, ang sabi ko, ay akala ko ba inimbita niyo ako as resource person dahil gusto niyo marinig kung anong katotohanan at we are all searching for the truth. At doon na tumayo si Senator Sherwin Gatchalian sabing, I will cite you in contempt pag isa ka pa na nagsasalita kasabay ng chairman. Ang problema ko naman, di ba, napanood nyo naman, pinipigil din akong sumagot. Pag ako sumasagot, nagsasalita din si chairman. Paano ba yon? One-sided. Kapag si chairman nagsasalita habang ako sumasagot, okay lang. Pero pag ako nagsasalita habang nagsasalita si chairman, hindi po pwede. Dapat, it should apply to all. Pero anyway, ako naman dahil babae, ako naman po ay maginoo, at ako ay, ang importante ay dapat makapagsalita at maiswala ng katotohanan, naghumingi na po ako ng apology. 2 beses pa nga. And in fact, dahil ako naman po ay maginoo, tama po na ako'y nagbigay ng apology. That's the gentlemanly thing to do. Pero yun nga po, hindi niyo po maalis sa akin na hindi po requirement na maging abogado ang mga senador. Pero dahil sang-ayon mismo sa rules ng ating senador, ng Senado, na the rules of court apply suppletorily, kinakailangan alam nila ang rules of evidence. At napakahirap po talaga intindihin ang rules of evidence kung hindi ka abogado. Kaya nga aking panawagan, yung mga chief of staff ng mga senador na hindi abogado, explain nyo naman kung ano ang nakasaad sa rules of evidence. Okay?